Yung kay Secretary Cabral, Mm. 'di ba? Sadly it happened, and sadly both for the family because siyempre it's always bad Mm. and a bad ano to lose someone. And the same time, it's also bad for the government because supposed to be she's the Mm. one holding the key Mm. to a lot of documents Mm. that would shed light on what's actually happening, no? Mm. So what do you think of this as a whole, Ed? Well, unang-una 'no, unfortunate yung pagkamatay niya, medyo seryoso muna tayo. Mm. Kasi alam mo yung posisyon niya kasi, siya yung gatekeeper ng mga insertions, eh. Mm. Ang trabaho niya talaga is to get in touch with lawmakers, with heads of agency, Mm. and ang trabaho niya para alamin kung ano yung mga insertions at siya yung nagse-certify, siya yung nagpo-provide ng necessary funding. So, yun yung trabaho niya 'no, so marami siya nakakausap. Ang problema right now kung mapansin mo, doon sa level ng mga matataas, yung mga mambabatas halimbawa o yung mga heads of agency, ang hirap nilang i-pin down precisely because kulang ng ebidensya. Mhm. So either walang personal na dealing yung witness or hindi niya talaga naabutan ng pera, inabot doon sa bagman, inabot to someone else. So it's very difficult to pin them down. So maganda sana yung testimonya niya precisely because siya, kausap niya na diretso yung mga yun eh. Mhm. So ano ba yung pinag-usapan? Ano ba yung deals? Ano ba yung mga agreement? Ano ba yung mga concessions? Maganda sanang makita. Kaso namatay. Ngayon ang tanong kung namatay siya, attorney kung namatay siya, yung bang mga iniwan niyang dokumento, yung mga text messages Mhm. niya, yung mga phone Will calls, still hold o yung water. bang mga yung mga conversations sa Messenger, admissible ba yan as evidence? Mhm. Una, kung di siya namatay, walang problema. Pero dahil namatay siya, mahirap na. For Mhm. example, yung mga text messages niya, yung mga conversations sa Messenger, yung mga phone calls, ang tawag dyan ay electronic evidence. Mhm. So sa Supreme Court, meron tayong rules on electronic evidence now. So for them to be considered admissible, they should pass the test of admissibility. So may mag-authenticate. Mhm. Sino mag-authenticate? Yung may hawak ng phone, yung Mhm. nakikipag-usap. Sino yon? Siya, namatay na siya. Mhm. So how do we do that? Mhm. Pangalawa, yung mga dokumentong iniwan niya. Mhm. Ang mga dokumento kasi, it's not enough na nagsabit ka ng dokumento. Nangangailangan yan tinatawag na testimonial support. Ano yung testimonial support? Mhm. Yung tao na magsasabi na alam ko yung dokumento na yan, genuine yan, alam ko yung Yes, so, nakapaloob dyan, ang may validation personal nun is the knowledge one, ako. oh. So, you cannot just go to court and submit a document. Alam mo Mhm. ba, kahit sarili kong affidavit, kunyari, nagsabit ako ng affidavit, You have to be may present. hearing na sa court, that affidavit in itself will not be enough. I should testify and provide support, number Mhm. one, to establish that that affidavit, I really executed that, Mhm. that's genuine, lahat na nilagay ko dyan based on personal knowledge. Unless I do that, walang value Mhm. yung mga dokumento na yon. So, yun ang problema. Dahil namatay siya, maraming mga ebidensya na mas madali sana, mas convenient sana. I'm not saying Hmm. walang paraan, but it's difficult now. Kaya nga, even if the NBI has already ruled